ang ating po pag-aaralan yung Give Glory this Christmas. Sabihin nga natin yon. Parang, random nyo na yung Christmas, Kasi natatraffic na tayo eh. Ha? Medyo nalilate tayo sa trabaho natin at ano man pag-alis mo, parang traffic, tas parang tao nagmamadali at kabi-kabila ang galaw ng tao. Talaga pong masabi nating Christmas na. Amen? Ngayon, sabi sa Luke chapter 2 verse 13 to 14, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Nakita po ito ng napakaraming sa kaganapan na kung saan si Jesus po ay ipinanganak. Amen. Tuwang-tuwa tayo pag nagpapasko. Amen? Kasi nandyan yung reunion, nandyan yung maririgaluhan ka uli. Di ba? Sa mga ninong at ninang, excited bumili ng mga regalo para sa kanilang mga inaanak. Okay, excited ba kayo magregalo? Hindi pa, no? Wala pa, hindi pa kuwata yung 13-month pay, no? Ngayon, give glory this Christmas dahil po ang ating team po sa JA1 Batangas o sa ating po, ang team nila ngayon for December is Apostolic Praise and Worship. Napakahalaga po ito sa atin. Pagkatapos magsalita ng anghel, bilang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-samang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, puri ng Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga kinalulugdan niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, for this night, O Lord, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy mo siya sa atin ang puso namin. Lord, maging banal po kami sa iyong harapan. Karapat dapat, Panginoon, na tumanggap ng iyong mga salita. Open our spiritual eyes, our spiritual ears, Lord, upang makuha namin ang mensahe mo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, patuloy ka pong maitaas at ang bawat isa ay maibaba. Ikaw lamang, Panginoon, ang dadakilain at pupurin at sasambahin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ngayon, ang Pasko po, actually, hindi naman natin pag-uusapan dito. Pastor, dapat ba tayo mag-celebrate ng Pasko? Sa mga tao lang naman na ano yan eh. Ba't di tayo mag-celebrate? Si Jesus nga yung ating sineselebrate yung kanyang kapanangakan, yung kanyang birth. Okay. Unang-una, makikita natin, pag lumabas tayo, siguro sa bahay nyo na rin, meron na kayong ganito. Kaya nga meron tayong ganito eh. Tingnan nyo to. Ano to? May mga symbol ng Christmas eh, di ba? Meron tayong Christmas tree. Saan ba nagmula yan? Kung tatanungin nyo. Actually, po'y matagal na, 18th century pa. Sa Germany yan simula yan. Nagsa-celebrate sila ng Christmas, although, ang nilalagay nila with candle. Pero dumating na po, nagkaroon na po ng mga ilaw, meron tayong Christmas light. Nung isang araw lang, nilagay namin yung aming parol na malaki, yung mayroong ilaw-ilaw. Ang ganda po. At Christmas, ang Christmas tree po ay it represent hope. And ito po sumisimbolo ng promise for a better days. Ibig sabihin, natutuwa tayo. Masama ba mag-celebrate kung meron kang ganyan? Hindi naman po eh. Di ba pag naglalagay kayo, na-experience nyo, tuwan-tuwa yung mga bata naglalaro sila, di ba? O kayo nung bata siguro, ako, dalas talaga ako.
talagang kailangan may Christmas tree ako sa bahay. Kahit yung isang ganun lang. Sa school nga, ginodrawing lang namin yung Christmas tree. Kasi it makes us a better day sa ating buhay. Okay? Tapos, ang ginagawa natin, sa paglalagay natin yun, ibang kaligayahan ang nararamdaman nyo. Tama po ba? Tama po ba? Amen. So, yun ang simbolo ng isang Christmas. Tapos, ang isa pa, nagkakaroon tayo ng mga parol. Sino may mga parol sa bahay? Naglagay na ng parol. Naglagay na kayo? Ha? Hindi pa, no? Iba, wala pa. Pero, it doesn't matter kung wala o meron. Pero mas maganda kung masaya kayo maglagay ng parol dahil sabi nyo, ito kasi yung sign ng star na si Jesus natagpuan, nalaman ng mga matatalinong tao na may star doon at sa baba niyan, malalaman nila na si Jesus ay ipinanganak na. So it symbolizes that Christ in our house ay isinilang na. Ibig sabihin, nangyari na, nagkaroon na ng kaganapan, yung tunay na unang Christmas sa amin ay na, hanggang ngayon ay sineselebrate na natin. Amen? So, actually sa atin nagsimula rin yung parol. Sa Pampanga naman hindi nangyari yun. Nagkaroon ng pailaw-ilaw sila. Matagal na yun, panahon na yun. At natuwa naman po tayo na nagkaroon po tayo ng mga parol na yan. At ang ganda po tignan. Natutuwa ba kayo pag may nakikita ang parol sa labas? Kaya minsan, huwag naman natin masyadong tipirin yung buhay natin, yung pamilya natin. Kahit dumaan tayo sa mga maraming pagsubok. Pag dumarating naman ng Pasko, maglagay po kayo ng symbol na I celebrated Christmas. Nagsa-celebrate ako ng Christmas. Kahit ano po. Ngayon, iba naman, nagsa-celebrate at tinikilala nila yung matabang tao, si Santa Claus. Hindi naman po masama yun. Yung si Saint Nicholas, kung sabihin nila, nangyari sa Turkey, isang bishop siya mapagbigay. Ang nangyayari lang po kasi, pagka mas napapansin po si Santa Claus. Tama yan, kilala niyo Santa Claus? Ha? Kilala niyo? Diba, yung may reindeer, diba? Tapos may dala-dalang regalo, pag mabait ka, bibigyan ka niya. Oh. Alam niyo na yun. Ako, nung bata ako, dahil ang alam ko, sabi ng mami ko, no boy siya, magsabit ka ng medyas sa bintana. Sino nagsabit ng medyas nung araw? Nagsabit naman kayo. Ako, nagsabit talaga ako. Sabi kasi ng mami ko, dadaan si Santa Claus. Abangan mo. Kasi yun ang binigay sa atin eh. Binigay na kaisipan. Pag dumaan siya, may regalo siya. Pag mabait ka, kahit may kanta, pag mabait ka raw, bibigyan ka ni Santa Claus ng Maganda naman po yan. Pero, hindi lang po maganda ron, naagaw po yung atensyon ng mga tao. Imbis na si Jesus, ang pinapansin nila ngayon ay si Santa Claus. So, dapat po nating bigyan ng pansin yung Santa Claus. Yung Jesus. Amen? Siya po talaga ang nagbibigay at magbibigay sa atin. At ang isa pong hindi naman, talagang hindi maganda sa mata eh. Pag nagpapasko, ito, lalo tayo mga Kristiyano makinig kayo. Yung nag-greet ng Merry X. Diba? Tapos talaga Mass. Sabi lang, Merry Christmas yan. Tinanong ko yun, ba't X? Habang isulat yung Christ kita niyo yung mga taong hindi nakakaunawa tungkol sa Christmas. Tinatanggal nila yung Christ. Tapos, napalitan nila ng, X. Ano yung symbol ng X? X is wrong, di ba? Or, X is unknown sa math. Di ba? X equals, ganyan-ganyan. Alam nyo ba yun? Di ba? So, nagse-celebrate sila pero hindi nila alam yung talagang sino ang dapat i-celebrate. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, huwag na tayong babate ng Merry Xmas.
Tama po ba? Ang lalagay nyo na ay si Christ. Kasi, kaya naman nagsabi yung Christ Christmas na yan, ang root word talaga yan is Christ. O ba't mo tatanggalin siya? So, magse-celebrate tayo. Tapos lagi natin, medyo i-capital natin yung Jesus. Huwag natin lilitan. Kasi we give honor to the Lord. We give honor to Jesus. Okay? So, okay na yon. Ngayon, yung pagsilang ni Kristo, pagsilang ni Jesus, there are significant event na nangyari. Bago siya isilang at sinilang siya, at paano po ito makikita at malalaman natin. Unang-una po, si Mary. Okay, alam natin, si Mary ay ginamit ng Diyos upang ilabas siya, a Virgin Mary, at ilalabas si Jesus through the Spirit of the Lord, Spirit of God, na siya po ay magkakaroon ng isang baby at papangalanan niyang si Jesus. Ang tugon po ni Mary, yes, Lord. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nagduda sa Diyos. Ang sabi niya, mangyari ang gusto mo, Panginoon. Kaya sabi niya, ang puso ko'y nagagalak. Sabi nito sa Luke chapter 1 and 45, mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, buong puso kung pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas. Now, titignan natin, ang buhay ni Mary, ikakasala dapat kay Joseph, pero bigla siyang ginamit ng Diyos upang mailabas niya si Jesus. Although virgin siya, but by the Spirit of the Lord, ang gumalaw, ang kumilos doon at naipanganak siya. Ngayon, kung titignan natin, hindi siya umayaw. Ang sabi niya, Lord, mangyari ang gusto mo. Natuwa siya. Kaya yung significant event yun, yung mga tao, pag narinig ang Mary, ang narinig ang kapanakan ni Jesus o yung pagsilang ni Kristo, sila po ay nagpupuri sa Diyos. Sila po'y nagpuri, si Mary ay nagpuri siya. Sabi niya, buong puso kong pinupuri ang Panginoon. Okay. Ayun po ang ginawa ni Mary. Pangalawa, yung mga anghel. Okay. Ang tindi, no? Pumaba yung anghel mula sa langit. At sabi nun, suddenly, Luke chapter 2 verse 13, ito pa yung mga significant event, very important na nangyari nung si Jesus ay pinanganak. And suddenly, there was an angel, a multitude of heavenly hosts, praising God and glory to God in the highest, and on earth, goodwill toward men. Ang tindi yung anghel, tuwang-tuwa. Sino ba naman yung Old Testament na sinasabi na ipapanganak Emmanuel sa Isaiah chapter 60 at I think 9, sabi nun ipapanganak, nangyari yun after so many years. Kaya yung mga anghel natuwa. Kaya nung na-born again kayo, natuwa ba kayo? Amen? Naging masaya kayo. Kasi yung mga anghel, ganun din, nung nalaman nila sa Jesus papanganak na, ipinanganak na, multitudes, napakaraming anghel. Kaya nga po tayo, pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, sabi ron ng Diyos, di ba? Isang kaluluwa lang ang manumbalik sa Diyos. Libong-libong anghel na ang nagsasaya. Amen? Kaya ganun ang mangyayari sa buhay natin na dapat tayong nagpupuri. Mga angel, nagpupuri rin. Nagpe-praise, nagwo-worship sa Lord. Amen? Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-samang nagpuri sa Diyos. At sinabi nilang purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa, sa lahat ng taong kinalulugtan niya. So, we are all glad sa Paskong ito dahil si Jesus po ay ipinanganak sa buhay natin. Amen? Praise God. At yung pangatlo po, na mga taong significant event at nagpuri sila, nagpasalamat sila sa Diyos, yung mga pastol, yung mga shepherds.
And the shepherd returned and glorifying and praising God for all the things. Kasi sila sinabihan ng anghel eh. May papanganak and the things that you had heard, it was told unto them. So, yung mga apostol, nagpuri sa Diyos. Nagpasalamat sila, nag-worship sa Panginoon. Kaya tayo dapat lagi, nung tinanggap natin si Lord, lagi tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Ang sarap pa naman pagkatapos ito, dire-diretso, ganda ng mga ilaw sa labas, no? Tapos punta ka na sa may yung Jollibee, doon, daming ilaw. Ay, date naman tayo, Papa, Mama. Mami, punta na tayo sa Jollibee. Ngayon masarap pumasyal eh. Di ba? Yung kagalakan na binibigay ng Pasko, kahit sabihin natin naghihikayos tayo, pero I think hindi naman po tayo naghihikayos. Kaya nung tumayo si Brother Dan Wise, pag tayo rito sabi ko, siguro nanalo sa raffle to. Ayun nga, totoo nga. Iniisip ko pala. Amen, totoo naman. At may pang-grocery na raw siya. Sino pa walang pang-grocery nito? Ha? Taas ang kamay. Ayan. Pare-pares po tayo. Hingi tayo sa Lord. Hingi tayo sa Lord. Okay. Sa Lord John, si Lord nagbibigay ng buhay. Ngayon, paano natin keeping our heart encouraged to worship God each day? So, paano? So, ibig sabihin, kailangan pala nating laging nagpupuri sa Diyos. So, keeping your heart encouraged to worship God each day. Amen? Unang-una, ito, apat lang naman to. Mabilis lang po ito para hindi tayo matraffic pag-uwi. Pagkanan yung ganyan, tatlo yun, nandoon yun. Yung, ano yun? Burger King. Burger King? Burger King ba yun? Burger King Burger King. Chow King. Tapos Jollibee. Starbucks. Okay, bibilisan natin to. Okay. Magpatawag na lang kaya tayo, no? Ilan ba tayo rito? Ha? Okay. Paano tayo mananatili na ang puso mo tuturuan mo lagi mag-worship sa Lord? Una-una, hold on to the truth of God's goodness and for faithfulness each day. Lagi mong panghawakan. Lagi po nating isipin yung katotohanan na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Amen? Mabuti po ang Diyos. Hindi po siya nagkukulang. Yung katamatan niya ay laging nandoon. Balik na rin mo yung tapat. Tapat pa rin. Tama ba? Ganun ang Lord. Lord, tapat ka ba? Balik-baliktad na ang mundo ko, ang buhay ko. Sabi ng Lord, tapat nga eh. Sige nga, balik na rin mo yung tapat. Tapat pa rin. Okay. Psalms 105 verse 2, sing psalms unto him, talk ye all his wondrous work. Sa isang linggo, posibleng hindi kayo pinagpala ng Lord, kagaya kay Sister Rowena. Ang daming order. Kita nyo? Blessing yun. Yung mga ginagawa, simple things, sabi ni Brother Wise, malit man na tinanggap mo, malaki, pasalamatan mo ang Diyos. Di ba? Kung nakapag-deal ka na malaking ibibenta, pasalamat ka. Kung nabenta mo yung yung sapatos mo, nabenta mo, pasalamat ka pa rin. Bakit ka mo? Papalitan na ng Lord ng mas maganda yun. Kaya pinabibenta na sa iyo. Ganun, magpasalamat ka. Iisipin mo, Lord, napakabuti mo nga. Supplier ka talaga sa amin. Hindi ko akalain na ako'y magkakaroon ng grocery. Hindi ko akalain na ako'y magkakaroon ng bagong damit. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng bagong sapatos. Simple things.
Pero yun po ang mag-iinganyo sa atin upang ang puso natin ay magpuri sa Diyos. Amen? Minsan nga, medyo kahit may sakit tayo eh. Di ba? Bilang nawawala. Salamat ka, Lord. Thank you. Pinagaling mo ko. Kaya sa puso mo na ang totoo, sa buhay mo, isa lang. Ang Diyos ay mabuti sa iyo. At tapat siya para sa iyo. Amen. Awitan niyo siya ng mga papuri, ihayag ang lahat ng kamangha-manghaan niyang mga gawa. Pangalawa, okay, basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Okay. Let the word of God, Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Kinakailangan po yung word ng Panginoon, lagi po nating iukit sa ating mga espiritu, sa mga laging iniisip natin. Kaya walang imposible sa Panginoon. Kagaya ng inawit natin kanina. Ang ganda. Di ba? Kasi pag ang puso mo ay punong-puno ng kanya mga salita, hindi ka pwedeng pataubin ng sinuman. Tatandaan po natin yan, ha? Kaya Lord, thank you. Salamat. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. So yung ating isipan, ang ating espiritu, ang ating thoughts, ang ating iniisip, panay salita ng Diyos, nakatutok yan, nakaukit yan, nakadikta yan sa inyong isipan upang lagi kang nagpupuri sa Diyos. Pag iniisip mo palagi problema, iniisip mo kung paano ka yayaman, iniisip mo palagi anong magandang tayaan. Meron pa ba tayo ng gano'n? Nagagano pa ba? Iniisip mo kung paano mo... Kasi pag iniisip mo gano'n mga bagay na yon, ano magiging bunga sa inyo? Nagigrid ka lang. Parang nagiging sakim ka, gusto mo angkinin lahat. Pero ang puso mo, ang isip mo, ang espiritu mo, puro Word of God, papasok sa iyo, hindi po kayo makakapag-isip yun. Ang isip mo, thank you Lord, God, sapat ka na para sa akin. Amen? Ikaw ay Panginoon, ikaw ay tamang-tama sa akin. Kung may sobra man Lord, thank you pa rin. Amen? Yung needs natin, ipinagkakalob ng Panginoon. Kaya, kinakailangan ang isipan natin, punuin natin ng salita ng Lord. Amen. Amen ba? Okay, tumatapos na tayo. Ito na. Ano yung inisip nyo na? Si Jollibee? Si Burger King? Okay. Number 3, spend time with God every day. O, sino to? Every day, nag-spend time. Hindi yung sa umaga pa lang kung ano yung kagad gagawin, ganito, ganyan. Minsan, ganun tayo. Hindi po maiwasan yon. Isipin natin, minsan, pagtulog mo, iniisip mo na yung gagawin mo bukas eh. Pag-isip mo, yun pa rin ang isipin mo, hindi mo nabibigyan ng time ang Lord. Kung gusto mo ang puso mo ay palaging nagpupurit, nagpapasalamat sa Lord, ang iisipin niyo po, yung mabibigyan nyo ng perfect time ang Lord sa buhay niyo. Kasi alam na ng Lord kung ano yung kailangan natin eh. Hindi mo na kaya problema yung kakainin mo, iinumin mo. Kaya sabi ng Lord, basta unahin mo lang ako. Ibibigay ko lahat. Sino ba rito na araw-araw nagugutom? Nag-iisip ko anong kakainin niya? Hindi naman, di ba? Wala. May na pa ba nag-iisip doon na bukas baka magugutom na naman kami? Walang ganun. Lagi tayong binubusog ng Lord. So you have give a perfect time o
guaranteed time para sa Lord sa araw-araw na ginagawa mo. I-cultivate mo yung daily relationship with your God. Walk daily in fellowship with God. Para isang, sabi nga, hindi ko na kayo alipin kaibigan ko na kayo. Kaya parang kaibigan mo siya ng Diyos, ay talagang kaibigan mo. You spend time with Him. Connect with God consistently. Walang putol. Kahit ka ba namamalengke, kahit ka nasa opisina hindi nawawala yung inyong connection kay Lord. Ayun ang gusto ng Panginoon, yung spend time. Kahit saan ka dalhin, hindi mo malilimutan na lagi siyang tinatawag. So what is that? Yung prayer mo. Yung pananalangin natin. Yung pagdadasal natin. Kaya lagi tayong pinakinggan ng Lord Pero pag wala ka sinasabi sa Lord, hindi ka nagko-connect sa Lord, naantala po yung blessing. Andiyan lang naman yung blessing Kaya laging hingi tayo na hingi. Lord, pengin ito. Panginoon, ganito, malalakad ako, gusto ko yung trabaho ko maayos. Bukas magdadrive ako, Lord, again. You have every minute, every seconds of your life, bibigyan nyo at lagi nyong kakausapin ang Panginoon. Maintain a regular, intimate walk with God. Okay ba yun? James chapter 4, verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your double-minded. Pag lagi po tayong lumalapit sa Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng pagdududa. You have to read, listen, and do the Word of God. Spend on time with God. Hindi po tayo magkakaroon ng katiting na pagdududa sa Panginoon. Amen? Kung lalapit daw po tayo sa Diyos, lumapit kayo sa Diyos, at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay ng kayong mga nagdadalawang isip, dinisin nyo ang inyong mga puso. Okay. So, dapat ang buhay natin, kung nais natin, na in-encourage natin, ang buhay natin ay laging nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Kinakailangan mag-spend time with God every day. Amen? Kaya lang, minsan, we spend our time in our gadget. Mas mahaba pa tayo. Mahaba pa tayong magkalikot ng mga sa ating mga, ano ba yun? Cellphone. Hindi na natin minsan, inuudyohan ka na nga ng Holy Spirit. Nangyayari naman sa akin yun Pagising umaga, siyempre, thank you kay Lord. Tapos, gagayanin ko, tignan ko ano yung mga nagbabago. Pero pag medyo tumatagal na ako, na Holy Spirit, laging nagsasabi, mag-spend ka ng time sa akin muna bago ka gumawa ng mga bagay na yan. Amen? So, ganun din sa atin. Huwag po natin bibigyan ng malaking oras na mauubos ang oras natin. Kaka-scroll. Okay. Pagdating sa church, scroll pa rin ang scroll. So, spend time. Marami naman po makikita sa gadget nyo na kung saan you can connect to God. Nakakapag-connect ka pa rin. May Bible dyan, may mga turo dyan. Spend your time. Ayan po yung inyong oras para makapiling din ang Panginoon. Amen? Palapakan mo na si Lord. Pang-apat po, ito na po yung last na po. Ayan na. Iniisip niyo na kung ano yung orderin niyo mamaya. Ano? Number 4, make worship part of your everyday atmosphere. Surround yourself with worship. Alam niyo yung YouTube, di ba? Nakakapag-YouTube kayo. Pag gusto niyo makinig ng mga worship, tignan niyo ron. Kanya, katulad dito, may inawit tayong bago. Ano ba yung inawit nila? Parang hindi ko ata alam yun Gusto kong malaman. Punta kayo sa YouTube, i-type niyo lang po yun at malalaman niyo na kung paano kinakanta at malalaman niyo na yung ibig sabihin ng kanta.
Sinong gumagawa nun? May gumagawa nun? Wala pa, no? Wala pa. So, gawin niyo po, pag gusto niyo malaman yung mga kanta natin, kahit ano pong kanta patungkol sa pag-worship sa Panginoon, punta lang po kayo ng YouTube, malalaman niyo po. Maging sa Spotify. Tama ba yun? Yun, tignan nyo. Yung mga kanta ni Bishop, worship, maging part of your everyday atmosphere. Lagi yung sa paligid mo. Ayun ang palagi mong isip, lagi mong pakikinggan yung mga worship sa Lord. Amen? Psalms 34, verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Of course, meron po tayong mga gustong inaawit ng worship. Di ba? Sa araw na iba, kahit umaga, kahit lumang kantang worship na yon, o mga praise and worship, binubukan ng ating mga bibigyan. Kung wala pa po, marami pong kanta na patungkol sa pagsamba sa Panginoon. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras, ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Fill your home. Maging sa tahanan nyo, kung meron kayong sound system, kung medyo ibalin nyo naman ang konti sa praise and worship, patugtugin nyo po yun. Amen? Kung mga pinapakinggan yung medyo rockista kayo, may mga konting rock din naman sa mga worship and praise and worship. Pero mas maganda po yung ma-uplift yung inyong spirit. Pag inawit mo talagang Lord, katulad ng mga awit yung and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Ang ganda po ng pag iyon ang inaawit nyo araw-araw. Katulad, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. You're giving glory. Yung bibig mo lagi mong binibigkas. Yung mga papuri, sasabihin mo, let everything that had breath praise ye the Lord. Lahat ng merong hininga, lahat na may buhay, magbibigay ng pagsamba sa Diyos. Kaya ba natin gawin yon? Amen. Fill your home, your heart with worshipful sounds. Stay surrounded by things that draw you to worship. Kung gusto nyo kantahin palagi yung pinupuri kita, O Panginoon. Awitin yun. At kayo po ay mag-bless at yung spirit ay talagang magbibigay ng papuri sa ating Diyos. Amen. Now, in our conclusion, ito na po ang katapusan. Conclusion, will you choose to praise Him even when life feels heavy? Kasi ang sarap po magpuri pag yan, yes, Lord! Natanggap ko na yung aking 14-month pay. O, tuntua ka. Kaso kung wala, hindi ka nabigyan, siyempre medyo malulungkot ka. So, ganun ba nagbe-base yung mga taong may pagsamba sa Panginoon? So, praise is not based on feeling. It is based on God's unchanging faithfulness. Parang sinabi ng isang propeta, Panginoon, kahit hindi mo ko sagipin, hindi magbunga yung mga panalangin ko, still, pupurihin kita dahil sa iyong katapatan. Amen? Ang ganda po na nangyari nung first Christmas. Si Jesus, sinabi sa mga pastor, ba sila ang unang sinabihan? They are all ordinary people. Pero yung ordinary people na yun ay tinignan ng Panginoon because they are all interested in the birth of Jesus. Tayo ba'y may tunay na Pasko?
Kasi ang tunay na Pasko, pag si Jesus po ay talagang isinilang sa puso ninyo. At doon magsisibol yung pagsamba at pagpupuri mo sa Panginoon. Ang Diyos po ay karapat-dapat bigyan ng mataas na pagsamba at pagpupuri sa ating buhay. Huwag po natin babaliwalain yun, no? Psalms 145 verse 3, Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Minsan talaga sabi ron, Panginoon, kayo'y makapangyarihan at karapat-dapat na purihin. Ang inyong kadakilaan ay hindi mauunawaan. Hindi ko maunawaan. Kasi ganun po ang Panginoon sa atin. Tuloy-tuloy lang yung blessing ng Panginoon. Tuloy-tuloy lamang ang pag-iingat niya, ang paggabay niya sa atin, bagamat hindi natin naunawang papaano po ito, Lord. So, huwag kayong magbe-base kung ano nararamdaman nyo. Ang iisipin nyo lagi para makapuri sa Panginoon this Christmas dahil tayo po ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya, pwede na ba tayo magpuri sa Lord? Amen? Puring-puri na ba kayo sa Panginoon? Amen. Praise God. Ang pinakamagaling magpuri sa Panginoon, may premyo. Kay Lord. Kay Lord yun lang. Si Lord ang magbibigay sa atin ng pagpupuli. Okay. Lahat po na may katapatan sa pwede, tumayo na po tayo. Amen. We will sing to the Lord. 1, 2, 3, go. Oh, worship the Lord. Oh, ye faithful, joyful and triumphant, oh, come together. Come and behold Him, born that King of Ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Sabayan po natin ang mga anghel. Of angels, singing and salvation, singing on the praise of heaven. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Alam niyo, ang ganda ng kanta, no? Binanggit yung angel and the glory of God is there. So, malakas sa mga imagination natin di ba? Isipin natin yung first Christmas na makikita natin, Lord, kung sinabi mo sa akin, sinabi ng mga anghel yang Panginoon, ako'y lalapit at sasamba. Titignan kong bituin na magbibigay ng pag-asa, magbibigay sa akin ng magandang araw. At makikita mo, Panginoon, makikita mo na ako'y sasamba sa iyo, Panginoon. Amen? So, awitin natin to bilang Christmas naman, naman pwede natin ibigay. Because the birth of Christ, siya naman po ang may birthday, ibigay po natin yung maganda nating caroling para sa Panginoon. Amen? Oh, ye faithful, joyful and triumphant,
to Bethlehem. Come and behold me, for the King of Kings. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Ulitin nyo yan. Oh, ulit lang. Let us adore him. One more time. Oh, bubusin ang Lord yung langit. Then triumphant, come to Bethlehem. Come and behold him, for the King of Kings. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Sing choir of angels. Sing choir of angels. Sing in exaltation. Sing holy praises of heaven. Glory to God. Glory to God. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. In Christ the Lord. Alam nyo, lahat tayo nangaroling noon, di ba? Tama. Sino po hindi nangaroling noon? Hindi naka-experience mangaroling. Lahat po tayo naka-experience doon. Pag maganda po ang awit, ang binibigay po, pagkano? Malaki. Di ba? Hindi pwede 10 piso. Hindi 20 pesos. Ha? Ibibigay nila 500, 1,000, 2,000, 3,000. Ngayon, aawitan mo ang Diyos. Pag magandang awit nyo, hindi mo patawad na kinibigay sa inyo. Full of blessing. Tag-stanza. Pwede mo tag-stanza. Isa ba? At awitin natin sa Lord, Lord. Mga karoling kami sa iyo. Panginoon, ibagsak mo! Ibagsak mo yung Lord, yung ibibigay mo sa amin. Amen. Sige. Oh God, we pray. Ganda natin! Para ipagsak na lang yung blessing. Oh God, we will come to pray. Come and we all bring for the King of Kings. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. He is God. Oh, sing words of angels. Sing out of angels. Sing in exaltation. Sing and of heaven. Kantahan nyo! Para kay Lord! In the oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. In God. Okay, by faith, yung gusto nyo regalo, kunin nyo na sa langit. Pag sabi kong 1, 2, 3, dakot sa taas, ha? 1,
Isipin nyo kung anong gusto yung matanggap na regalo, ha? Tapos, dakot. Kuha. 2! 3! Go! Amen! Happy Lord! Thank you, Lord! God bless you po. So, mga po na po tayo na. Amen.